Ang pelikula ay itinakda sa isang dystopian 2034, kung saan ang South Korea ay sinalanta ng isang nakamamatay na trangkaso. Sinasabi na ang virus na ito ay 10 beses na mas nakamamatay kaysa sa COVID-19, na nagre-resulta sa daan-daan at libo-libong pagkamatay. Napakalubha ng kondisyong iyon na kahit ang mga ibon ay binabaril ng mga militar upang hindi maipasa ang sakit sa ibang bansa. Bilang resulta ng trangkaso na ito, ang mga tao ay namamatay sa mga lansangan. Ang mga sasakyan ay nagbanggaan sa isa't isa. At sa madaling salita, nagkagulo ang lungsod kapag wala ng lugar para ilibing ang mga bangkay. Itinatambak sila ng gobyerno na parang basura sa isang malaking stadium at sinusunog ang mga ito ng sabay-sabay. Ito ang rurok ng daloy, ngunit upang malaman kung paano ito nagsimula, bumalik tayo sa ilang linggong mas maaga. Nagsimula ang lahat sa Hong Kong, kung saan inihahanda ang shipping container na puno ng mga iligal na immigrant para sa transportasyon patungong Bandang. Ang South Korea habang sinusuri ng manager ang mga tao sa loob ay may biglang umubo ng malakas. Sa kabila nito, binibigyan niya ang lahat ay maayos at ang lalagyan ay ipinadala sa paglalakbay nito sa ibang lugar. Sa Bandang, isang babae na nagngangalang Kim ay nasangkot sa isang aksidente at ngayon ang kanyang sasakyan ay nahulog sa isang construction hall. Nang hindi nagtagal ay dumating ang rescue squad ngunit ang kotse ay naipit sa isang lugar na isang tao lamang ang maaaring pumasok sa loob ng isang oras. Isang lalaking nagngangalang Ken na nagkusa at dahan-daang bumaba sa kotse. Ang sitwasyon ay napakadelikado na kung gagawa sila ng masyadong maraming paggalaw, ang sasakyan ay bababa pa. Sa kabila nito, ginagamit ni Ken ang kanyang karanasan at kalaunan ay nag-rescue ng maayos at pagkatapos ng matagumpay na rescue operation, lumapit si Ken kay Kim at sinubukang simulan ang isang pag-uusap ngunit hindi siya pinansin sa huli. At umalis sa ambulansya na malamig ang dugo. Nang gabing iyon tinawagan ni Kim si Ken at hiniling na magkita sa parehong lugar kung saan naganap ang aksidente. Nasasabik si Ken sa paniniwalang tinawag siya ni Kim para pahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman sa kanyang pagdating sa lugar ay nalungkot siya nang malaman na tinawag lang siya nito upang kunin ang kanyang bag mula sa una nilang pagkikita na sinasabing labag ito sa kanilang protocol. Ngunit pagkaalis ni Kim ay pumasok siya sa butas at kinuha ang bag sa tulong ng isa niyang kasamahan. Pagkatapos nito ay hinanap niya ang bag at nakita ang isang identity card na nagpapakita na si Kim ay isang doktor. Nang biglang tumunog ang telepono sa loob at sinagot ito ni Ken na nag-aalinlangan. Ang anak ni Kim na si Mia ay nasa kabilang side at pagkatapos ng maliit na chat ay pumayag siya na makipagkita. Samantala, dalawang magkapatid na may hawak ng susi na lumapit sa lalagyan na merong mga iligal na immigrant. Nang buksan nila ito, nagulat sila nang makitang patay na ang lahat. Maliban sa isa mayroon ding napakalakas na amoy sa loob ng lalagyan na nalilito kung ano ang gagawin. Kinukuha ng magkapatid ang mga video sa pangyayari at inilagay ang nag-iisang nakaligtas sa loob ng kanilang truck. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto sila sa isang grocery store, at nasa mga pangunahing sa loob upang makakuha ng ilang mga supply. Nararamdaman ng pagkakataon na tinatakbuhan ito ng nakaligtas. Pagbalik galing sa tindahan, napansin niyang nakatakas na ang lalaki at ang kanyang kapatid ay umuubo ng husto. Sinubukan niyang habulin ang nakaligtas ngunit sa huli ay sumuko at sa halip ay dinala ang kanyang kapatid sa isang klinika. Doon ang doktor ay nagbibigay ng higit sa mga normal na mga race eta at hiniling sa kanya na magpahinga ngunit sa kabila ay hindi mapigilan ang pag-ubo ay ikinakalat niya ang kanyang mga patak sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Sa ibang lugar, binisita ni Ken si Mia sa labas ng kanyang paaralan. At sinubukang magsimula ng isang pag-uusap ngunit tulad ng kanyang ina, si Mia ay tumangging makipag-ugnayan. Kinuha lang niya ang bag ng kanyang ina at isang business card bago umalis. Habang pauwi si Ken ay napansin niyang may mga taong umuubo ng malakas sa malapit na bus. Kasunod nito ay ipinakita sa atin ang isang montage kung paano dahan-daang kumakalat ang virus sa lungsod ng Bandang. Nang maglaon pagdating ni Kim sa bahay, natuwa siya nang makitang naibalik na ang kanyang bag. Niyakap niya ang kanyang anak ng may kagalakan at nagpapasalamat din kay Ken sa tulong nito. Habang nagbubonding ang mag-inang anak na babae, si Kim ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ospital na nagpapaalam sa kanya na nagkaroon ng biglaang emergency. Naiwan at wala ng ibang pagpipilian. Iniwan niya si Mia sa silid sa pangangalaga ng kanyang lola. Pagdating ni Kim sa ospital ay napansin niyang natatakot ang lahat. Agad siyang nagtungo sa emergency room kung saan sa kabila ng panliligaw sa pasyente ay nasa kritikal na kalagayan. Siya ay umubo ng maraming dugo at may mga pulang pantal sa kanyang katawan. Napagpasyahan ni Kim na ito ay virus trangkaso at sinabi sa kanyang mga nakatatanda ang tungkol dito.
Ngunit hindi sila kumbinsido sa lalong madaling panahon pagkatapos na makuha ng mga doktor mahanap ang footage ng lalagyan na puno ng mga bangkay. Sigurado sila na doon nagmula ang virus at lumapit sa kapatid ng pasyente para magtanong tungkol dito. Ngunit nanatili itong tahimik. Biglang tumunog ang emergency alarm. At dahil dito ay nababalisa sa kabila ng babala ng doktor. Nakipagbuno siya sa lahat at nagmamadaling pumasok sa emergency room para lamang malaman na ang kanyang kapatid ay namatay na. Napalunok siya at napayakap sa kapatid dahilan para mabahiran ng dugo ang mga kamay nito. Pagkatapos ay hinawakan ni Kim ang ilan sa mga doktor gamit ang kanyang mga kamay ngunit pagkatapos ng mahabang pakikibaka. Sa wakas ay napasuko siya. Sa susunod na eksena, naiinip si Mia at lumabas ng kanyang bahay mag-isa. Muntik na siyang mabundol ng sasakyan ngunit buntong hininga si Mia iniligtas siya ng nakaligtas sa container. Napansin ni Mia na nagugutom siya at binibigyan siya ng pagkain habang nag-uusap sila. Binalaan ni Mon ang batang babae na layuan ito. Mula nang siya ay may sakit ngunit si Mia ay patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Ilang sandali mamaya si Mon ay nagsimulang umubo na nag-uudyok kay Mia upang makakuha ng tulong. Tumawag siya kay Ken para humingi ng tulong ngunit pagdating niya ay wala na si Mon. Sa oras na ito, libu-libong mga tao sa lungsod ang nahawahan ng virus na nagre-resulta sa mga ospital na napuno ng pasensya. Sa kabilang banda, hinanap ni Kim kasama ang isang team na the KCDC. The Korea Centers for Disease Control and Prevention ang lalagyan at sinunog ang lahat ng mga bangkay sa loob. Gayunpaman, ang isang malaking grupo ng mga daga na kumakain sa mga bangkay ay namamahala upang makatakas sa lungsod. Samantala, ang isang pangkat ng medikal na binubuo ng mga nangungunang doktor mula sa buong bansa ay nagsasagawa ng isang emergency na pagpupulong. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap, napagpasyahan ng koponan na ang nakamamatay na virus ay isang binagong bersyon ng malalang virus na maaaring pumatay sa mga biktima nito sa loob lamang ng 36 na oras. Inaatasan din nila ang mga matataas na opisyal na ay quarantine ang lungsod o baka kumalat ito sa buong bansa at maging sa mundo. Sa ibang lugar, dinala ni Ken si Mia sa isang supermarket at doon sila nag-lunch. At nagsimulang mag-bonding habang nagkwekwentuhan sa kanilang kanya-kanyang sekreto sa buhay. Pagkaraan ng ilang sandali habang naghahanda silang umalis, nagsimulang magbukas ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagsisimulang umubo ng dugo at nawawala ng malay. Ang ilan sa kanila ay namamatay sa lugar. Napansin ni Ken ang isang babae na malapit nang mahulog mula sa escalator at iniligtas siya ngunit sa proseso. Nawala sa kanyang paningin si Mia. Pabalik sa emergency meeting. Ang mga doktor at politiko ay nag-away dahil ang ilan sa kanila ay itinuturing na ang quarantine ay hindi kailangan. Marahil ang mga politiko sa panahong ito sunod-sunod na aksidente ang nagaganap sa labas na nagre-resulta sa malawakang pakasira. Ngayon ang virus ay kumakalat sa napakabilis na ang mga ospital at mga sistema ng komunikasyon ay napuspos at ang quarantine ay pilit na pinasimulan. Natatakot para sa kanilang buhay. Nagpasya ang mga politiko at doktor na lumipad patungong Seoul at doon ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Habang pinaplano ng mga mananaliksik na lumikas sa lungsod, ipinaalam ni Dr. Kim sa kanyang mga kasamahan na sasama siya sa kanila mamaya pagkatapos niyang mahanap ang kanyang anak. Ngunit sinabihan siya ni Ken tungkol sa sitwasyon sa supermarket na hindi nag-aksaya ng oras na narating niya ang lugar. Ngunit nalungkot siya nang makitang nawawala ang kanyang anak. Sa lalong madaling panahon ang sitwasyon ay nawala sa kontrol kapag ang mga tao ay nagsimulang pagnakawan ang mga tindahan at labanan laban sa isa't isa. Bilang isang resulta, ang hukbo ay ipinakalat at isang malaking gulo ang naganap. Hinanap ni Kim at Ken ang maliit na babae sa gitna ng kaguluhan. At pagkaraan ng ilang sandali ay sa wakas ay nahanap na rin nila si Mia pagkatapos ay lumabas ng supermarket bago nagsara ang shutter. Nang nakaalis na sila sa panganib, hiniling ni Kim na umalis si Ken sa lungsod kasama sila ngunit tumanggi siya na sinasabing tungkulin niyang tulungan ang mga tao. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang susi ng kotse at pinaalis ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakipagtulungan siya sa isa sa kanyang mga kasamahan at pinakawalan ang mga taong nakulong sa loob ng supermarket. Samantala, si Kim at ang kanyang anak na babae ay nakarating sa paliparan at pumasa sa mga test ng seguridad. Ngunit nang sila ay patungo na sa huling chopper sa Seoul ay umubo bilang isang resulta ay hindi sila nakapasok ng gabing iyon. Ang Korean Army kasama ang mga puwersa ng US at the KCDC ay nagpapatibay ng isang mahigpit na lockdown sa buong lungsod. Ang lahat ng mga residente ay inilipat sa isang quarantine camp sa isang emergency na pagpupulong sa Seoul. Ang mga politiko ay nakipagtulungan sa mga ibang bansa at internasyonal na manggagamot. At dumating sa conclusion na ang mga mamamayan ay susuriin. At pagkatapos ay ihihiwalay ang mga handnahawaan sa mga nahawaan ng virus.
Sinasabi ng isa sa mga manggagamot na ang paghahalo ng dalawang hanay ng mga tao ay magreresulta sa mas malaking pagkalat ng virus. Ngunit ang iba ay nagsasabi sa kanya na manatiling tahimik. Ang kanilang layunin ay palayain ang mga hindi nagpapakita ng anumang sintomas habang ang mga nahawahan ay gagamutan sa isang hiwalay na ward. Samantala, sa kampo ay dumating si Kim kasama ang kanyang anak na babae. At napansin ang sira-sira na kalagayan ng lugar na halos walang espasyo ang mga tao para makagalaw at mamuhay. Ang ilan sa kanila ay umuubo na ng dugo habang ang iba ay nabubuhay sa patuloy na takot na sila ay mahawa sa susunod. Habang tinatali ni Kim ang buhok ng kanyang anak ay napansin niya ang mga pulang pantal sa kanyang leeg. Sa kabila nito, dinadala niya si Mia sa silid ng pagsusuri at sa kampo ng quarantine. Kinaumagahan sa utos ng gobyerno. Ang ilang mga sundalo ay nagtitipon sa mga bubong at binabaril ang mga ibon. Sa takot na may padala nila ang virus sa ibang mga lugar sa kampo. Sa wakas ay natuklasan ng mga awtoridad si Mon matapos siyang suriin ng mga doktor. Ay nabigla upang malaman na kahit papaano ay napagtagumpayan niya ang virus at nagkaroon ng immunity. Pagkatapos ay tinawagan nila si Kim upang magsimulang gumawa ng isang antibody dahil siya lamang ang doktor sa kampo na nakakaalam tungkol sa virus. Pagkalipas ng ilang oras, matagumpay si Kim sa pagkuha ng antibody mula sa kanya. Gayunpaman, kapag ipinakita niya ang ideya ng direktang pag-iniksyon ng mga antibodies sa isang pasyente, tinatanggihan ito ng kanyang mga nakatatanda. Iyon ay parang maaaring gumana. Hindi natin magagawa iyon mamaya sa araw na iyon. Habang sinusubukang ipuslit ni Kim ang kanyang may sakit na anak na babae palabas ng lugar. Dumating ang isang pares na mga kawani ng quarantine na sinusubukang hanapin si Mia gamit ang kanyang tag number 2066. Nabanggit nila na ang kanyang mga resulta ay lumabas na positibo kaya nandoon sila para kunin siya. Si Kim ay nalulungkot na mahihiwalay na siya sa kanyang anak ngunit si Ken nahakbang pasulong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang numero 2066. Sa pamamagitan nito ay dinala siya ng mga gwardya sa lugar na nahawahan. Nang maglaon ay nakita siya ng isa sa kanyang mga kaibigan at matalinong gumamit ng sarili niyang card para ilabas si Ken sa ibang lugar. Pumasok si Kim sa espesyal na toldang ito kung saan ginaganap ang eksperimento kay Mon. Kahit na inutusan siya ng mas mataas na awtoridad laban sa direktang pag-iniksyon ng mga antibodies. Ipinagpatuloy niya itong gamitin kay Mia na ngayon ay nagkasakit ng husto. Sinimulan ni Ken ang pagsasali ng dugo sa pagitan ng kanyang anak at nagbuntong hininga si Mon ngunit makalipas ang ilang sandali. Napansin siya ng mga tropa at pumasok sila sa loob. Pagkatapos ay pinatulog nila siya at dinala ang nahawa ang si Mia. Sa susunod na eksena, nasaksihan ni Ken ang mga gwardya na dinadala ang katawan ng isang bata sa kontaminadong zone at ipinapalagay na ako ang nagdusa na hinabol niya ang lalaki at natuklasan si Mia dahil sa kanyang headband sa daan. Hindi nagtagal narating niya ang isang lugar kung saan ang libo-libong mga infected na bangkay ay nakabalot sa plastic. Ang ilan sa kanila ay hindi pa patay, si Ken ay patuloy sa paghahanap kay Mia. Nakarating siya sa isang kakilakilabot na lugar, isang malaking crane ang kumukuha ng isang tumpok ng mga bangkay. At itinatapon ang mga ito sa isang stadium na ngayon ay naging isang emperno sa pagsunog. Dahil sa takot ay agad niyang tinungo ang tumpok ng bangkay at sinimulang hanapin ang dalaga. Habang sinusunog ng malaking apoy si Ken ay biglang nakarinig ng ringtone at napagtanto na pag-aari iyon ni Kim. Nagmamadali siyang pumunta sa lokasyon at sa wakas ay natuklasan niyang buhay pa ang batang babae na nakabalot sa plastic. Samantala, umabot na sa kumukulo ang tensyon sa loob ng quarantine camp nang mapatay ng isang opisyal ang isang infected na sundalo. Nagiging baliw ang mga tao at lumabas ng kampo sa kanilang paglabas. Napansin nilang iniligtas ni Ken ang bata mula sa nasusunog na tumpok ng mga bangkay at para malaman na ang mga infected ay sinusunog ng buhay. Dahil sa public outburst, ang mga medikal na tauhan ay nagpasya na umalis sa lugar at upang ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Si Mon buntong hininga sa ibang lugar. Hiniling nila kay Kim na samahan sila ngunit tumanggi siya. Na sinasabing kailangan niyang hanapin ang kanyang anak habang papalabas sila. Napansin niya ang truck driver at sinaksak si Mon bilang paghihiganti sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kasabay nito, desperadong hinahanap ni Kim ang kanyang anak na babae sa paligid ng kampo ngunit nabigo siyang mahanap. Bilang resulta, nag-aatubili siyang umalis kasama ang mga medikal na kawani pabalik sa Seoul. Nasaksihan ng Pangulo ang lungsod ng Bandang. Sa isang estado ng lubos na pandemonium siya ay nasa ilalim ng patuloy na panggigipit ng isang miyembro ng UN Schneider na alisin ang mga nahawahan upang hindi sila tumawid sa hangganan. Sa kabila nito, inutusan niya ang hukbo na tumayo hanggang sa makagawa ng antibody. Si Schneider at ang vice-presidente ay hindi nasisiyahan sa desisyon. Ngunit nagpasya silang maghintay para sa antibody.
Sa kasamaang palad, lumalala ang mga bagay nang mamatay si Mon sa ambulansya at kasama niya ang kanilang pag-asa na magkaroon ng antibody ay namatay din. Nang malaman ito ng Vice-Presidente, lihim niyang inutusan ang hukbo na pigilan ang mga nagagalit na sibilyan sa pagpasok sa hangganan ng Seoul. Habang ilang sibilyan ang napatay sa shootout, si Ken na kahit papaano ay nakatakas sa lugar kasama ko si Mia. Nasa oras na ito ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam. Nagagawa pa niyang magsalita na nagpapahiwatig na ang antibody ay nagtrabaho sa kanya katawan. Si Kim ay nagmamadaling makipagkita sa kanyang anak ngunit siya ay pinigilan ng mga armadong sundalo. Paulit-ulit niyang binanggit na ang kanyang anak ang pag-asa nila. Kaya dinala siya ng isa sa mga sundalo sa kanilang base upang makipag-usap sa Pangulo. Bumalik sa mga lansangan. Narinig ng isang lalaki si Ken na nagsasabi na may antibody si Mia kaya hinabol niya sila. Nang nag-iisa ang babae, dinadala niya ito sa isang nakahiwalay na silid at sinubukang kunin ang kanyang dugo. Sa kabutihang palad, dumating si Ken kasama ang kanyang kaibigan at nakipaglaban ang dalawa sa wakas ay nagawang patayin ni Ken ang lalaki. Ngunit ang kanyang matalik na kaibigan ay malubhang nasugatan sa labanan. Pansamantala, nakipag-usap si Kim sa Pangulo at ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak na babae ay ganap ng gumaling sa virus at maaaring may antibody dito. Nang marinig ito, inutusan ng Pangulo ang kanyang mga sundalo na tumigil sa pagbaril ngunit hindi kumbinsido si Schneider at sinabihan niya silang ipagpatuloy ang pagbaril. Maya-maya ay nakarating na si Kim sa hangganan at nang makita niya si Mia sa mga infected ay tumakbo siya patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, habang sinusubukan niyang kunin ang kanyang anak, na babae sa ibabaw ng containment line na nabaril siya ayon sa utos ni Schneider. Ngunit bago pa makagawa ng karagdagang pinsala ang mga sundalo, pinangangalagaan ni Mia ang kanyang ina at paulit-ulit na sinasabi sa mga lalaki na huwag barilin. Pinapalambot nito ang puso ng lahat kabilang ang mga sundalo at lahat sila ay tumatayo. Kahit na ang mga nahawa ang tao ay nakakuha ng panibagong motibasyon at nagsimula silang tumakbo patungo sa hangganan. Sa kabilang kamay, nang makita ni Schneider ang mga sundalo na pinigilan ang pagbaril, siya ay naging desperado at tumawag sa isang airstrike. Ikinagalit nito ng Pangulo at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na barilin ang mga fighter planes kung papasok sila sa bandang. Bilang resulta ng isang mainit na komprontasyon. Ngunit sa wakas ay umatras si Schneider pagkatapos na maiwasan ang panganib. Naglib ang Pangulo at inanunsyo sa lahat na makakahanap siya ng lunas at gagawin ang lahat para mailigtas ang kanyang mga tao. Sa huling eksena, si Mia ay ipinadala sa Seoul upang lumikha ng isang bakuna. Habang sina Kim at Ken ay nananatili sa likod ng pelikula. Nagtatapos ang kwento habang ang isang reporter ay nagpahayag na ang bakuna ay naging matagumpay. At ang mga taga-bandang ang unang makakatanggap nito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like. Salamat sa panunood.